Masayang araw mga kamam, si Ma'am, day 13 of 30. So ito yung full video ng day 13. Maagang gumising ang chosen family team para i-prepare ang breakfast ng lahat. Yan ay pancake para sa aming lahat. So while waiting na maluto ang aming pancake, nag-coffee, nag-Milo ang inyong mga kamam si Ma'am. So, si Mami Amy, chinek niya muna si Baby Amari. Okay naman siya. At kung ready na yung first batch ng aming pancake, yan ay hinain na kaagad sa mga bata. At syempre, yung ibang mga mom and sir ay nag-breakfast na. So, si Winter, ready na rin siyang mag-breakfast ng pancake. So, dahil hindi na kami kasya doon sa kitchen, tong mga bata, nagpunta na rito sa long table. At naluto na rin po yung chocolate flavor ng pancake. So, si Mami Mitch, pinapakain niya si Baby Sevi para maya-maya ng konti after namin mag-breakfast, magpe-prepare na kami papunta kila Ma'am Joanne sa kanilang bahay. So, back to kitchen kami para magligpit, iinit, yung ulam, magsaing, dadaling doon. At ang aming mga dalagin din ang naghugas ng pinggan. So, itong ginagawa ni Auntie Joanne, kinatahip niya yung bigas kasi babaunin namin ito mamaya sa Cresta. So, amaze na amaze si Ma'am Mitch at si Mami Amy dun sa likod. So, syempre gusto nilang itry yan. At pagkatapos na makapaghugas ng pinggan, nakaligpit na doon sa bahay nila Uncle Raul, eto na yung place ni Ma'am Joanne na napakaganda. Sinundo kami ng chariot, bali 2 batch kami, nauna na sa amin yung mga bata. Agad silang pumunta sa dagat at pagpunta namin dito, nakapagpapitas na ng saging at buko para sa amin daw na mga kasama niya, nakamam si Ma'am. Ayan, so ito yung entrance, yung front view ng bahay ni Ma'am Joanne. Napakaganda, very simple but elegant. So actually, alam niyo mga kamam si Ma'am, ito yung pangarap kong bahay, bungalow style. Bungalow style, alam niyo naman dito sa atin, pataasan ng bahay kasi mahal nga yung per square meter. Pero thankful tayo sa Lord sa kanyang blessing, of course. So yan, napakaganda ng bahay ni Ma'am Joanne. Kaya pala, mas gusto niya umuwi kapag may time dito sa Sibuyan, Romblon. Yan, yung isa pang magandang long table niya rin. Napakabigat ng upuan at ng table. Meron din siya dyan chest freezer para sa kanyang mga stocks. So, lahat kami nagpunta na dito sa likod bahay at na-amaze ang lahat. Yung dirty kitchen niya sa likod kasi mayroong 2 kubo. So, nagstay kami dito sa malaking kubo. Ayan yung family ni Ma'am Joanne na nag-prepare ng breakfast para sa aming lahat. Ng buko, ng fresh buko, ng kamote, ng saging. So, hanap na kami ng kanya-kanya naming pwesto. Marami silang alaga na mga hayop dito. Yan yung kanyang mga kapatid at pinsan. Ayun yung mga buko, fresh buko na iinumin namin mamaya. So, thank you nga pala sa kamoting kahoy at sa kamote na matatamis. Ang sarap kainin. Yan yung likod bahay nila. Maraming bakawan, no? Kaya kahit medyo tanghali na nito, mga 9 AM, hindi mo ramdam yung sobrang init. Presko pa rin. At dumating yung fresh pusit na in-order ni Ma'am Joanne. Natuwa ang lahat dito kasi buhay pa yung pusit. Ganun pala yung pusit, no? Kapag buhay pa, nag-iiba-iba yung color, nagre-rainbow color siya. Yan. So, pagkatapos noon, ayan, napansin si Ma'am Joanne, palabiro talaga to. Ayan, nagsimula na siyang mag-open ng buko na aming iinumin. Kung dito sa atin, sa Navotas, malaki yung itak. Ito maliit lang pero ang talim niya. Sanay na sanay siyang magbukas ng buko. Sa atin, 35, dito libre. Sabi nga, kung ilangan ang gusto namin, marami sa likod, aakyat ka lang. Sinimulan ko na inumin yung fresh buko. Ang sarap. Ganon din, naglapitan na yung mga kasama nating mga kamam si Ma'am.
At si Ma'am Fritz, iniintindi niya muna yung tinbula ni Mela. So, nung naubos na yung sabaw, syempre, pinabiyak na natin yan para makain natin yung laman. So, si Sir Alvin naman ang nag-try na mag-open ng buko. Kung kay Ma'am Joanne, very easy. Syempre, dito sa ating mga daddy, medyo nahirapan sila. Si Ma'am Mitch naman ang nag-try ng fresh buko dahil matangos ang kanyang ilong. Nasundot-sundot pa siya ng hasnong buko. Yan, natatawa ko dyan kasi in-straight niya talaga yung sabaw. Di niya tinigilan hanggat di niya nauubos. At this is the time, kakainin ko na yung laman. Gumawa sila ng spoon out of doon sa balat ng buko. So, fresh na fresh ang buko na yan. At ngayon naman, ang kumakain, nagbe-breakfast, si Ma'am Fritz, si Ma'am Marnel, nang pin-prepare nila ng mga kamote. Ang sarap, iba-ibang uri ng kamote, matamis, kasi nga fresh. At nagpadala din, nagpapitas ng maraming Indian mango. Actually, marami pa yan, naibabaon pa namin yan. At ito na yung ibang batch na nakapila kanina sa buko, sila naman yung nag-try. Nakainin yung laman. Si Mami Amy, enjoy na enjoy niya yung kamote. At dito, pinagkakatuwaan namin na kahit ilang minuto na yung pusit, buhay pa rin at nagre-rainbow color pa rin. So, ang mga for the boys na to, hindi pa rin sila tapos na mag-open ng fresh buko. Enjoy na enjoy sila dyan. Kasi bukod sa matamis, masarap, libre, alam naman natin dito, 35 pesos. Pero dito sa Sibuyan Romblon, sa lugar ni Ma'am Joanne, libre. Kasi yung daraanan mo papunta sa kanilang bahay, hindi ko na video kasi andun ako sa loob ng chariot, puro puno ng buko. At after noon, sinilip ko naman yung mga bagets kasi ngayon ay low tide. Ang haba, ang layo na niyan, pero ganyan pa rin. Pero sabi ni Ma'am Joanne, before lunch, babalik na yung water at nakasalubong natin si Ma'am Mitch at si Sevi, pakakainin niya muna. Ayun, yung mga bagets, napakalayo pero mababaw pa rin. At may nagbabantay naman sa kanila doon, kasama nila si Sir Mike. Actually, pinag-isipan namin anong luto sa pusit. Nakasawa na nga naman yung adobo, so napagkasundoan na iihaw na lang yung adobo. So, dahil medyo mainit na, ang ginawa ni Ma'am Joanne, tinulos niya na yung lalagyan ng tent. Yan, cover, malaking tayong. Siyempre, to the rescue, si Sir Alvin at si Ma'am Girly na ate ni Ma'am Amy. So, ang aming director na si Direk Sevi, busy-busy kumain ng bread pan, at si Amari, masayang-masaya sa buhangin na kanyang nilalaro. At hindi mawawala ang marites time ng inyong mga kamam si Ma'am. No, relax na relax talaga kami dito, walang tigil na kwentuhan dito sa kanilang lugar. Pinagpaplanuhan ulit namin kung saan yung kung saan at kailan ulit yung next destination. So, malilim dito, tinawag na namin yung mga bata para makakain. Naubos nila yung maraming mangga dyan, natawa kami kasi masarap daw, malutong, tapos may maanghang silang bagoong, mainin sila ng iba't ibang uri ng kamote. Ayan, si Mela, hi Mela, na walang sawa din na magbabad sa tubig. Siyempre, ang ating singer na si Sir Mike. Dito nagre-relax, tapos na ulit kumain ng kamote, ng mangga, ng iba pang mga pagkain na nakaprepare. So, dahil madami yung pusit, si Sir Alvin naman yung nagluto at ang inyong kamam si Ma'am ay nagpapahinga sa kubo nang biglang tawagin ni Daddy Christopher. Mamangkado kaming dalawa. Tingnan yung itsura niya. Grabe, ang dami niyang maglagay ng sunblock. Ang maganda lang, nangitim pa rin naman siya, hindi nagkaroon ng sunburn. So, sabi ko sa kanya, huwag kaming lalayo. Ayan, hiniram niya yung bangka nila Ma'am Joanne. So, nakaka-excite, nakakatuwa, napakalinaw ng tubig. Wala kang makikita kahit na isang basura. Ayan, nakita namin si Sir Mike papunta dito banda sa amin. Napakasipag niya mag-take ng pictures. Thank you, Sir Mike. At nung nakita ni Abby na kami may mamangka, humabol siya, sasakay daw siya. So sabi namin, sige, ganun din si Dowa.
si Mig sumahabol, kaya lang baka lumubog na kami. Kaya pinakuha yung isang maliit na bangka, doon naman sila mag-alternate ni Mickey at ni Migs. Basta ang bilin lang ni Sir Mike, wag lalayo. At ako din, sabi ko, wag lalayo. So, yan na kaming apat. Medyo malayo ng konti na doon, pero mababaw pa rin naman yung tubig. Dahil gusto ma-experience ni Baby Doa ang pagsasagwan to the rescue, ang ating tagapagturo na si Daddy Christopher, kitang-kita pa rin yung pamumuti ng kanyang muka at body sa sunblock. So, after ni Doa, napagod siya. Si Abby naman yung nag-try. Ang inyong kamam si Ma'am ay taga-video lang. So, nandun yung mag-aama, walang tigil sa pagpipicture. Ito, nakuha na ni Kuya Migs yung maliit na bangka. Ang saya-saya niya. Basta ang bilin lang ng daddy niya, huwag lalayo. Kasi nga baka biglang lumaki yung tubig. So, dahil napagod na si Abby at si Doa na magsagwa, na pagdesisyonan nila na bumaba ng bangka at kumapit sa katig. Yan, habang nagsasagwan si Daddy Christopher. So, enjoy na enjoy ang mga bata. So, nandun sa kabilang side, yung mag-aama, si Sir Mike, na very supportive sa pagtitake ng photos. Yung dalawang magkapatid naman, alternate sila sa pagsagwan ng bangka. Ikot-ikot lang din sila. Napakababaw pa rin ng tubig kahit malayo na. Ayan si Kuya Mickey. Hello Kuya Mickey. Enjoy na enjoy din siya dyan. Kaya lang very serious siya. Ayan si Kuya Migs. Ang bilis-bilis siya magpatakbo ng maliit na bangka na yan. At after, ayun pa rin si Sir Mike. Makikita mo siya, pinagpapopost niya yung mga bata doon. Picture sila ng picture. No, na-enjoy ng mga bata yan. Napaka-supportive talaga ni Sir Mike at nag-enjoy siya dyan. At nag-enjoy din kami nakasama siya. So si Do din, tinry niya yung maliit na bangka. Basta ang bilin lang ng daddy niya. Lagi doon sa left side lang siya sasagwan. Tapos wag siyang lalayo. So umikot lang naman siya dyan. At habang nagsasagwan, umiikot, inintay siya ni Daddy Christopher sa kabilang side kasi baka lumayo na ng sobra, no? Medyo malayo na yan pero mababaw pa rin yung tubig kasi mamaya pa daw mag-high tide ng mga lunch time. So, next naman si Ate Abby, medyo napabilis ang kanyang pagsagwan, napunta siya doon sa mga bakawan, and then tinulungan siya ni Daddy Christopher na iliko ang kanyang bangka. So, ganun din yung kanyang ginawa. Umikot siya sa other side. Hintay din siya ni Daddy Christopher dyan para hindi lumayo. Kasi nga baka biglang mag-high tide. At hindi papatalo si Daddy Christopher. Siya naman yung nag-try. Ang bilis talaga ng maliit na bangka sa pagsasagwan. Ikot-ikot lang din siya at enjoy na enjoy niya. So, sulit na sulit sa kanya yung sunblock. After niya, dumating na si Sir Alvin dahil tinatawag kami, pero bago kami bumalik, siya naman yung nag-try na mangka din siya. At of course, habang hinihintay namin si Sir Alvin, si Sir Mike, ayan pa rin, no, director dito sa mga kids kung anong pose ang kanilang gagawin para sa mga memories na ito. Ayan, nung pabalik na si Sir Alvin, lahat kami niya nag-decide na lalakad na papunta doon sa kubo para mag-breakfast. Ay, breakfast ulit, mag-lunch na pala. So, yun yung mga pictures ni Sir Mike sa mga bata. So, kumuha lang ako ng ilan para isama sa video. So, thank you so much, Sir Mike. Yan, no, kitang-kita niyo naman yung happiness ng bawat isa. So, thank you, Lord, for the chance na magkasama-sama kami magkaroon ng vacation, bonding, and the chosen family. Yan, yun na yung mga magbabangka kami, pabalik kami ni Daddy Christopher dahil langoy-langoy na sila pictures, sila Sir Mike and family, the Garcia family. Yan, nag-enjoy din dyan sa dagat. Ito yung place naman ni Ma'am Joanne. Ito yung likod ng kanyang bahay. At pagkatapos yan, tinatawag na nga kami kasi magla-lunch. Kailangan 2 o'clock kasi nandiyan na yung sundo namin na jeep, pupunta kami ng Cresta. Siyempre, bago kami umalis sa tahanan ni Ma'am Joanne, nagugas muna kami ng pinggan. At yan yung typical na paghuhugas namin. So, tawa din kami dyan. Happy kami, tulong-tulong. At ito yung panahon na yung first batch, no, kolong-kolong. Pinick up na kami dyan. Si Daddy Christopher ang driver. So, thank you, Lord, for all the blessing. Thank you for watching. God bless everyone.